So yan guys, ito na yung example number 2 natin para kay AC circuit sa impedance natin. So binigyan tayo dito ng diagram or circuit. So tingnan natin, basahin mo natin. Sabi daw, in arrangement shown in the figure, calculate the impedance between A and B and the phase angle between voltage and current. So sabi, calculate daw yung total power consumed. So sa next video guys, turo natin yan kung paano. And if the applied voltage between AB is 200 volts, angle 30 degrees. So binigyan ka ng Bmax. So Bmax mo daw ay 200 angle 30 degrees. So ang hinahanap natin ngayon, syempre, ay impedance and si Imax natin. And sabi, kunan daw natin si phasor or yung phase angle natin between BM and IM or Imax. So kunin natin yan. So maggrupo muna tayo. So makikita nyo dito, ito pwede natin ito paggrupuhin since magka-series silang dalawa, di ba? And dito rin, pwede natin i-grupo since magka-series sila. And dito rin po, pwede natin paggrupo. Kunin natin ngayon yung C1, C2, C3 natin. Siyempre, mag-assume ka kung sino dyan. So, ito gusto ko to si C1, C2, and si C3 natin. So, kunin natin ngayon si C1 muna. C1. So, meron kang formula kay C1 na 7 ohms. So, walang binigay sa'yo na angle, pero naka-ohms na. So, apply mo lang yung sa formula natin. So, meron tayong inductor which is X sub L na yan. 9 ohms. Eh, di ba si inductor? Meron kang formula dyan na J 2 pi F L. So, itong J na yan, lalagay natin dyan. Which is ang value niyan ay 90 degrees. So, guys, pag walang binigay dito sa circuit mo, assume mo na meron yun. Since na-complex tayo, kailangan natin ilagay yung angle palagi. So, makukuha na po natin agad si C1. So, C1 natin ay equal kay 7 plus 9 angle 90. So, C1 po natin ay 11.40175 for angle 52.1250 ohms. So, kunin na po natin si C2. Okay, meron tayong formula or given na 8 ohms. And may tayo na inductor ulit na 10 ohms, which is same process lang, 10 angle 90 ang lagi natin ilalagay. So, C2 mo, 8 plus 10 angle 90, ilan? So, mainam guys, meron din kayong kali para type nyo rin siya, ma-master nyo. 12.8062 angle 51.3401 ohms. So, C3 na lang ang kailangan natin. So, para sa C3, meron tayong value dyan na ohms na 5. And meron ata tayo dyan capacitor, which is 2 ohms. So, di ba si 2 ohms or si capacitor, meron niyang negative J. So, dito yan, no? X sub C, yun yung formula, negative J. 1 over 2 pi F C. Okay, so yung negative J, huwag nyo kakalimutan, which is, yan si 2 ohms angle negative 90. So, lagay mo lang C sub 3. Kunin mo na 5 plus 2 angle negative 90. Lagay nyo lang. Makuha na natin yan. So, meron tayong 5.385164 angle negative 21.8140 ohms. So, meron tayong C1, C2, and C3. Okay, ito. C1, C2, and C3. Kunin na natin ngayon si total impedance. Makikita nyo guys, nakaparallel si C1 and C2. And si C3 mo, nakaseries sa kanila. So, gawa ka ng equation ngayon para kay total impedance. So, di ba pag parallel, ganito. Since nakaparallel yung dalawa, kailangan mo na
tiklopin to para maging series dito. So, tiklopin mo yan, magkakaroon ka ng 1 over C1 plus 1 over C2. So, plus, so since nakatiklop na yan, imagine nyo na lang nakatiklop, naka-series na siya dito. So, pagpa-plusin mo yung dalawa na yan. So, plus C3 ka na dito. Okay guys, pag nakuha nyo na equation na yan, input nyo na lang yung mga value ni C1, C2, and C3 natin. So, ang sagot po dyan ay... So, pwede yung i-pause yung video natin para matry nyo rin, no? Kung magtutugma tayo ng sagot. Okay, input ko lang, sabayan nyo na lang din ako. Ito lang yung nakatamad dito guys, napakaraming lang i-input. So, ang sagot natin sa total impedance na ating nakuha ay 9.15266 124 angle 17.4011 ohms. Guys, meron na tayong BM, di ba? And meron na rin tayong total impedance. So, hinahanap natin ay Imax, which is yun nga, Bmax over ano yan, no? Total impedance. So, lagay lang natin yung values nila para makuha natin si Imax. So, copy ko na lang yan. So, ang sagot po natin sa Imax ay, lagay nyo lang din po yan sa calculator. Meron kang sagot na 21.8515 angle 12, no? 12.5989. So, mapapansin nyo guys, kung nakalimutan yung ampere, mataas yung ampere natin since mababa yung impedance natin. So, na-apply pa rin talaga si DC dito, no? DC concept. So, kunin natin yung phasor natin between Bmax and Imax. So, pag nag-drawing kasi tayo dyan ng phasor diagram, so, dito yung positive angle mo, di ba? So, nandito lang something si Imax, since yung angle niya ay 12 point something lang. However, si Bmax mo, nandito yung banda. Kasi nga, 30 degrees, so mas mataas. So, kung kunin natin yung phasor angle niyan, di ba meron tayo dyan pag ganyan, Bmax minus Imax. So, kunin natin yan. 30 minus 12.5989. Ang phasor mo, ay 17.4011 degrees. So, therefore, Bmax leads by 17.4011 degrees to Imax. So, yan na po yung sagot natin para kay phasor angle. So, ganun lang guys, kumuha ng total impedance, total current o Imax, and Bmax, and syempre yung phase angle natin. So, yan. Thank you.